Yon! Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV, okay? Nako. Ito na. Medyo, alam mo to, inimbitahan kasi yung mga kontratista doon sa Senate hearing. Ang nangyari, wala daw halos sumipot. So parang meron sumipot pero iinan lang. Pero yung mga mahahalagang dapat sumipot, alam mo yon, wala. Kaya medyo nagagalit na to. Especially itong si Senator Erwin Tulfo. Alam mo naman yan, medyo sigayang mga Tulfo na yan. Siyempre, hindi basta-basta yan. Dapat, sumagot. Alam mo, medyo umahanga ako dito kay Senator Erwin kasi siyang ngayon siyang parang medyo, alam mo yun, bumabarag dun sa mga animal. Nakaraan nga may pahayag din to dun sa, alam mo yung online gambling, 'di ba? Meron din siyang pahayag. Okay na okay din yung palakpakan natin siya. Dahil diyan palakpakan natin siya, okay? Tapos ngayon, meron naman ito yung mga kontratista, medyo hindi nagsisiputan. At palakpakan din natin siya dahil medyo matindi yung binitawan niya. Mamaya papanoorin natin 'yan. Pero mga pare, dahil sa issue kahapon, dahil sa pagkasibak ni Diwata, meron daw bagong posisyon na gustong ibigay si Pangulong Marcos patungkol dito o para dito kay Torre. Sa tingin ko, ang posisyon na ibibigay niya head chef ng Malacanang. Kasi di ba ng Paris to? May Parisan to? Hindi pala siya yun. Kamukha niya lang. Pero alam nyo, merong parang merong kung si Torre sinibak, ito ang pinaka nasaktan talaga sa pagdating sa PNP. Naku, sino kaya itong masasabi natin na talagang parang siya yung naapektuhan? At dahil kadikit nga siya sinasabi nga ng iba dyan na love team nga daw tong dalawan to at alam mo yun, pati yata siya sinibak na rin. Hindi sa pagiging sa pagiging spokesperson. Kilala nyo na kung sino. Ito. Tignan natin to. Kasi may pahayag si si General Nartates patungkol dito kay sa mga spokesperson. Okay, ito. General Fajardo na maalam na rin bilang PNP spokes. Kasi sinabi ni PNP chief, meron naman tayong spokesperson diyan Bakit hindi yun ba't kailangan pa natin ng napakaraming spokesperson? 'Di ba? Meron pa to si Fajardo. Meron pa yung isa. Yung talagang dapat ang nagsasalita kasi kasi itong si Fajardo parang tuta-tuta din to ni Torre po siya. Parang sinungaling din ba? Diba, maraming mga Pilipino, marami tayong mga pare dyan na napapansin na itong, parang sinungaling din to si Fajardo Iba yung sinasabi, sa iba yung nangyayari. Manang-mana kayo sa sa amo nyo Anyway, sabi dito, kinonfirma ni PNP Chief Melencio, tama ba yung Melencio Nartates Jr. na hindi na si PNP General Jean Fajardo ang magsisilbing tagapagsalita ng PNP. Okay? Malinaw hindi na daw siya. Putya, yung dalawang mag-lab team sa PNP sinibak. Ang lungkot paano naman si Fajardo? Kung wala na si PNP chief. Okay. Kasama mo si PNP chief hindi na pala, ex-PNP chief Torre na lagi sa mga lakad niya, sa boxing, sa pagja-jogging, kung saan-saan, sa training, lagi niyang kasama. Di samahan mo rin sa pagkasibak. Di ba? Yun. Yes, palakpakan. So, anyway, etong si Nartates hindi pa naman natin to, kumbaga, kakaupo niya pa lang. So titignan natin at babantayan natin yung mga galawan nito kung ito ba ay malatori din
At mas malala kay Torre, iba na yun. Kasi alam nyo ang nangyari sa balasahan, ito ay yung pinaka, parang si General Nartates, siya yung pinaka, parang siya yung pangalawa sa pinakamataas. Kasi nga, PNP chief tong si Torre. So, siya yung parang sunod kay Torre. Ang nangyari, nagkaroon ng balasahan na ginawa ni Torre at ito si Nartates, pinadala doon sa maging direktor doon sa Mindanao. Anak ng tinapan sa Ilocos to Ilocano to So parang nakita ng Napolcom, katarantaduhan ang ginagawa nito ni Torre. Bakit inaano to? Siguro parang ewan ko, baka bad trip siya dito, nagkakaaway sila o nagkakasagutan sila. Ngayon, yung pinadala niya doon yung tinrabaho niya na gusto niyang ipatapon doon sa Mindanao, putya, pinalitan na siya ngayon. Nakaarma ng matindi si Gago. Diba? Yan kasi, masyado kasing, alam mo yon, yung asta ni Torre parang pinakamataas na sa, parang daig niya pa ang presidente O yan, napapala mo ngayon. Tapos merong, di ba, pagpapalit ng hindi ito maitatalagang, ang tawag dito, hindi siya maitatalagang 4-star general kung hindi bababa si Torre. Kasi isa lang daw ang pwedeng maging 4-star general, ang 4-star sa PNP. So, parang natutunugan, si Torre kasi, medyo bitter. Kasi di ba nung pag magpapalit ka na ng masasabi natin na PNP chief, bagong PNP chief, kailangan nandun yung luma, yung dati. So parang magpapalitan sila. Kumbaga parang ritual na yun o yung program na dapat na gawin yun sa pagpapalit ng PNP. Hindi daw umatin si si Torre, anak ng tinapa. Baka hindi pa po siya tapos umiyak. Putan, sakit niya, no? Yung pinaghirapan mo na ginawa mo na yung lahat, nagmukha ka ng tanga, putya, kahit na makukulong ka soon, ginawa mo lahat para lang makuha yung posisyon na pagiging PNP chief. Putya, wala pang 2 buwan Tinanggal ka na dyan. Buti nga sa'yo, karma mo na yan. Eto. Pero alam nyo, dapat ito talaga ang magiging ito talaga ang dapat na magiging PNP chief, hindi si Torre. Ewan ko. Dahil sa style nga ni Torre na sinusunod niya yung mga utos sa kanya, ayun na. Siya na muna, pagbigyan na natin to. Wala, sumusunod Wala na akong pakinabang, tanggalin na ngayon. Binilagay na to. Di ba? At least kahit pa paano. Ang sabi pa nga nung iba kasi sinabi, napakagago din. Kasi may interview si Torre na sinabihan na wala akong addict na nakita na may itsura. Lahat ng addict pangit. Putya, nasaktan yung, ewan ko nasaktan daw si si Marcos. Kasi bangag nga daw. Nasaktan daw si Marcos. Putya, ba't ako tinitira mo? Tanggal ka ngayon. Gago rin kayo, Yan. Tapos ang sabi nung iba, sinasabihan ni Torre yung sarili niya na addict kasi pangit siya. Sama na ugali nyo naman. Anyway, ano nyo na yan si Torre. At least wala na yan dyan. Ito mga pare. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Sige. Mga kontratista kasi binabaliwala yung Senate hearing nakala mo mga na to mga to Siyempre, mayayaman. Ito. Panoorin natin ito mga pare. Naglabas na ng subpoena ang Senado laban sa mga kontratistang ng ISNAB sa Senate hearing. Diba? Kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Kabilang dito ang kaibigan at campaign donor ni Senate President Francis Cheese Escudero. Okay, pagdating dito, palakpakan natin si Escudero. Kasi tingnan nyo, kahit na alam natin na malapit to sa sa First Lady, hindi naman siya malapit. Kumbaga lagi lang siya nakikita dun sa mga party o sa mga gathering ng Marcoses. Biruin mo, kahit na
malapit sa kanya yung isang kontratista na doon, walang pakialam. Subpina ka, hindi ka nag-aatin, ha? Palakpakan naman natin si Cheese dyan, di ba? Na alam mo yon, kahit na kaibigan niya yun, walang kaibigan. Basta pag gumawa ka ng katarantaduhan, yari ka. Ganon din, dapat ganon ang mga senador, di ba? Kagaya ni Marcoleta, si Escudero, ganyan din. Maganda, kahit papaano may nakikita tayong pag-asa sa mga senador natin ngayon. Okay? So, play natin to. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. May I move for the issuance of subpoena to those absent invited resource persons? Yan, si Senator Bato ang initiate na mag-subpoena, magbigay ng subpoena diyan para sa mga hindi umaattend. Kasi nga naman, alam nyo kahit papaano itong Senate, ang layo talaga ng Senate sa Congress. Biruin mo yung mga pinag-i-invite ng Congress o sa Kamara, mga vloggers patungkol sa fake news na hindi naman talaga fake news. Tapos magtataka ka, yung mga in-invite nila, mga Duterte vlogger lang. So dito sa Senate, iba yung pinag-uusapan. Talagang yung issue na nangyayari sa Pilipinas, yan yung mahalaga. Yan yung dapat aksyonan natin at asikasuhin, di ba? Questionin nyo yung mga kontratista na mga animal na po siya tapos na, bayad na yung project, may budget na o fully paid na, po siya wala pang nagagawa. Ano to? Yan ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Hindi yung mga pinagsasabi yung mga vlogger. Ito talagang Congress kakaiba . So kahit papaano sa Senate, talagang pinag-uusapan yung issue sa bayan, issue ng bayan, hindi yung mga kung ano-ano lang. Nakikita nyo, ang layo nung ang layo ng sistema nilang dalawa. Lovely, yung mga contractors, Mr. Chair, to require them to be present in the next hearing. Yan. I so move, Mr. Chair. I think the motion is in order. Bilang tugon sa motion ni Senador Bato de la Rosa noong nakaraang linggo, pinirmahan na kanina Yun. ni Senate President Cheesy Escudero ang mga subpoena para sa 10 kontratista Nice. noong August 19 sa Senado. Kabilang sa padadalhan bukas ng napirmahan ng subpoena sina Luisito Tiki Yan ng na. LR Tiki Builders Inc., si Zara Discaya Ayan. ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, Dami, Lawrence no? Lubiano ng Centerways Construction and Development Inc. na unang binanggit ni SP Cheese na donor niya noong 2022 elections. Ayan, yan pala yan si Lawrence. Kahit na kaibigan niya o donor ni Escudero yan, talagang papadalahan pa rin ng subpoena para umatin. Okay, 'di ba? Ganyan dapat ang mga kailangan nating mga alam mo 'yun? Mga public official, yung hindi namimili ng mga tropa-tropa. Pag may kasalanan ka, sige. Hala ka sa buhay mo dyan. Kasama rin si Edgar Acosta ng High Tone Construction and Development Corporation, Marjorie Samidan na siyang Authorized Managing Officer ng MG Samidan Construction, Yan. Romeo Miranda ng AMO Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. Pinasisipot din sa Senado sina Maria Roma Angeline Rimando ng St. Anthony Construction Corporation, Aderma Angeli Alcazar ng Sunwest Inc., Yumer Villanueva ng Top Notch Catalyst Builders Inc., at si Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders. So ito yung mga kontratista na piniimbitahan na hindi umatin. So bakit kaya hindi umatin itong mga to? Siyempre, baka nag-iisip pa sila ng ilulusot nila. Pero mako-corner sila dito once na alam mo to, nagpadala na ng subpoena tapos yung palusot nila kakaiba. Yari sila ngayon. Kasi ito yung kailangan talagang imbestigahan to kasi hindi basta-basta yung nawawalang pera at hindi basta-basta yung mga alam mo yun, yung mga kasi flood control 'di ba?
Uti sana kung hindi natin nararamdaman yung mga baha, okay lang. Siguro hindi natin mapapansin tong mga to. 'Di ba? Okay din talaga nung umulan Hindi naman sinasabi natin na okay kasi maraming naapektuhan. Okay kasi nabunyag tong mga tarantado na to. Hindi naman sinasabi natin na guilty na sila patungkol doon Pero dapat magpaliwanag sila diyan. Bakit kayo may mga project o may kumuha kayo ng mga project wala naman nangyayari. Diba? So, ayos din na nagkaroon ng ulan, nag-ulan-ulan. So, meron tayong pagkakataon o nakita natin na tinatarantado tayo ng mga to. Ngayon, kailangan nilang magpaliwanag kasi ang laki ng pera na nawawala. Actually, sabi diyan na ang budget ng DPWH sa isang project 1 billion. Hindi ko alam si ano ba yun. Si ano yata yun, Magalong nagsabi. Hindi ko ba maalala ko yung exact na sinabi niya pero 2.7 million daw per day. Hindi ako sure doon pero parang yun lang yung narinig ko sa balita. Nakalimutan ko So, yun, 'di ba? Sa laki ng pera yun sa Bulacan nga 'di ba? 55 million yata yung. Pero yung 55 million na project, tapos fully paid, pirmado, okay na, walang problema. Tapos ni isang bakal, ni isang hollow blocks walang nakita doon. Tapos sasabihin lang ng presidente, I'm angry. I'm angry. Ikaw na. Next hearing, they have to come up with a reasonable answer. Hindi ho yung may sakit, may nauna, para hong ginagago. Kayo na po, yari kayo. Para nyo daw ginagago yung yung Senate. Ha? Kasi lantarang pangungurakot, lantarang anomalya, paggastos o nawawalang pera ng gobyerno. Tapos hindi lang kayo sisipot. Okay din talaga Okay din. Tignan mo, biruin mo, si Marcoleta yung chairman. Tapos eto ngayon si Tulfo yung vice chairman. Di ba ang ganda ng tandem? Kahit papaano, maganda ang nangyayari po siya. Committee natin na may sakit, nagbakasyon na, may mga prior schedule. Ano mas importante? Prior schedule, Mr. Chair? Or itong investigasyon nito? Yan. Ano importante? Yung mga nyo? Yung investigasyon na to. Kasi ito, hindi to biro mga pare. Tinatawan-tawanan lang natin to pero hindi biro to. Kasi, biruin mo naman, ang Pilipino nagtatax. Yung iba, yung mga negosyante, di ba? Nagbabayad ng income tax, nag-ano ng income tax, binabawasan tayo ng mga tax, di ba? Tapos, alam mo yun, ang ganda sana nung mga pwedeng plano, dahil may pera, may pondo, hindi nangyayari. Di ba? Pinagmalaki ni Marcos, 5,500 na flood control project, walang nangyari. Doon na nag-umpisa yun. Bakit nyo pa kasi nahuli din kayo sa nahuli din kayo sa bunganga ninyo Kasi bakit nyo pa sinabi sa presidente na meron kayong flood control, wala naman pala. Meron kayong flood control project, pero project lang, hindi nyo tutupad. May pondo lang. Kukunin nyo lang yung pondo pala. Pero hindi nyo i-construct. Diba? Ay nako, animal. Tapos, babaliwalain lang ng mga kontratista yung pagpapatawag ng Senate. Ito yung dapat, talagang yung issue na dapat talagang pag-usapan, hindi yung mga kung ano-ano. Dinadivert na naman nila yung patungkol kay Pastor, yan si Torre. Ba? Eto natatabunan na to Pansinin niyo mga pare Pansinin niyo mga kababayan. Pag ang issue nila ay patungkol sa chismisan, ang issue ay pagpatungkol sa mga bagay-bagay na yung alam mo yon yung biglang boom, biglang
gulat na issue, talagang ang daming nanonood. Pero pagdating dito sa mga pinakamahalagang issue talaga na nangyayari sa atin, katulad nitong flood control project na to, na ang laki ng pera na nawawala dahil sa katarantaduhan ng ibang kontratista, pati yung mga ibang kongresista, di ba? Yan yung mahalaga. Konti ang mga nanonood, konti ang, alam mo yun, konti ang nakakaalam. Kasi nga, tinatabunan na nila ng mga issue na masarap pag-usapan at masarap pakinggan. Ayan yun. Diba? Kita nyo, yung kay Vice Ganda, diba nag-boom? Bakit? Chismis Ayun yung mga bagay na magtataka ka talaga. Bakit nala ang gobyerno natin ngayon hindi pa rin tapos doon sa pattern na pang smoke screen, mas matatalino na ang taong bayan naku, yan na naman. Si pastor na naman ang inaano nila. Bakit? Kasi nga may tinatakpan sila. Hindi umubra. Ngayon kailangan nilang isakripisyo si Torre. Excuse me. Kailangan na isakripisyo si Torre para hindi pag-usapan to at hindi marinig to ng taong bayan. Syempre, buti na lang meron tayong mga senador na ganito na talagang tututukan yung mga ganyang problema. Hindi basta-basta nga yan, di ba? Ito yung pinaka natin. Ito yung masasabi natin na kailangan pag-usapan. Hindi yung mga kung ano ng bagay. Kasi kung ito makakalimutan na naman natin, wala na. Nga na lang. Yung pera ng taong bayan. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, hindi naman natin kalaban ang tax Hindi natin kaaway ang tax. Okay ang tax, pero kung ikaw nagtatax ka at wala kang nakikitang pagbabago o nangyayari sa bayan sa Pilipinas, tatamarin ka talaga. Ano ba yan? Madidismaya ka. Magbabayad ako ng tax tapos saan napupunta? Sa bulsa ng mga politiko. 'Di ba? Sa bulsa ng mga animal. Pinambili ng payong. Ba? Pinambili ng kotse para sa payong, ganon? Di umano? 'Di ba? Kaya madidismaya ka. Ano ba nangyayari? Bayad tayo ng bayad o kinakaltasan tayo ng tax pero wala namang nangyayari dun sa tax natin. Sila ang nabubuhay o sila ang nakikinabang dun sa pinaghirapan natin. Kaya mababadrip ka talaga. Ang 5 kontratista na sumipot o kaya ay nagpadala ng kanilang kinatawan ay imbitado pa rin sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Isa sa tatalakayin ay ang issue ng pagpapahiram ng lisensya ng isang kontratista sa ibang walang lisensya mula sa gobyerno para makakuha ng proyekto. Ilan dito sa mga... Tangina, grabe, no? Pwede na palang hiramin yung lisensya. Para syempre makakuha ng, makakuha ng panibagong project. O yung tropa nilang kontratista o yung siguro baka yun bagong gawa tapos hawak ni congressman. Di pera muna ako lisensya mo para makuha ko tong project na to. Utang nagago, di ba? So pwede pa lang manghiram ng lisensya ngayon ng mga mga kontratista. Baka pwede rin tayo manghiram ng ng lisensya ng piloto. Di ba? Sir, pwede pera mo ng lisensya mo, i-drive ko lang yung doon. Yung Cebu Pacific. Di ba? Hiram ako sa sa tropa kong piloto sa may Air Asia. 'Di ba? Pera mo na pera muna ako ng lisensya mo kasi day off mo naman ngayon. Ako muna drive ko lang yung pinapa-drive sa aking eroplano. Gago, 'di ba? So, wala na tayong, kaya ang Pilipino ngayon, hirap na magtiwala dito sa mga animal na to. At least, kahit pa paano, meron pa rin tayong mga ganito, katulad ni Marcoleta,
nila Senator Bato, talagang pinag-uusapan yung mga gantong bagay. Kasi kung ang pumasok na mga senador natin, yung mga animal, papabayaan nila yan. Bahala kayo sa buhay ninyo. Eto mga to, matitikas. Ari sila ngayon. 15 contractors na ito ang nagpahiram ng paulit-ulit ng kanila. Grabe, 15. So sa 50 na yon, automatic 15 din yung mga kontraktor na walang lisensya na makakakuha ng project. Ang tanong, isang beses lang ba silang kukuha ng project? 'Di ba? Hindi lang isang beses. Sabi nga ni Marcoleta, paulit-ulit na pinahiram. So, ilang beses kaya yun? Grabe, ang laki ng pera nyo. Sana all! May bago na tayong ngayon. May bago tayong motivation. Yeah. Kailangan natin na maging kontratista na lang para makabili tayo ng kotse na may magandang payong. Di ba? Kailangan natin, ang plano natin ngayon sa buhay maging kontratista para yumaman tayo talaga. Hindi na ang mga ngayon, ang masasabi natin na ang pangarap ngayon hindi na yung doktor, piloto, engineer, nasasabi natin na ikakayaman mo, 'di ba? Maging astronaut. Hindi na yan, mga basic yan. Hindi kaya yaman diyan ng snap. Para yumaman tayo, ang gawin natin, ang pangarapin nating profesyon kontratista. Baka isang project pa lang biglang yaman ka na. Ayun, at makakabili ka na ng kotse na may payong na maganda. Ayan ang pangarapin natin. Nice. Thank you mga kontratista, especially si Diskaya na nagmo-motivate ng aming para sa amin. Nagmo-motivate sa amin. Si Rendon, motivational speaker, wala yan, panis. Ito ang motivation, putsang ina. Payong. Si Rendon, motivational rice Diba? 100 yung rice. Eto. Puta si Diskaya. Payong, putsang. Ang motivation ko para ako yumaman payong. Yung payong ng sasakyan, kailangan mabili ko yung sasakyan para makuha ko yung pangarap kong payong. Iba. Malupit. Thank you, ma'am. For your wonderful story. You inspired us. Ang lisensya. Kaya nga kumalat ang personalidad nila. Na-cover nila practically all regions of this country. Diba? That will be one of the subject matters of the next hearing. Itinakda sa September 1 o sa susunod na Lunes ang ikalawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa tinaguriang Philippines Underwater. Para sa agenda, Dexter Garibe, Abante! So ayan na nga, medyo parang nag-alit na tong mga senador natin kasi hindi nga nag-aatinan tong mga kontratista na to. 'Di ba? Nainis na si Senator Erwin Tulfo na sinasabi, para tayong ginagago ng mga to, 'di ba? Tapos sabi nga ni Marcoleta na kailangan imbitahan tong mga to kasi 15 na mga kontraktor o mga kontratista na nagpapahiram ng lisensya dun sa mga kontraktor na walang lisensya ng paulit-ulit. So, ilang beses yun? Napakaraming beses niyan. Kaya, alam nyo, next, babantayan natin to at papanoorin natin kung anong mangyayari dito sa Senate hearing na to. At least meron silang, alam mo yun, hakbang para makorner tong mga kontratista na to na talagang dadalo kasi sinubpina na nila O anong sunod dyan? Diba?
Pag hindi pa kayo umatin, o yari na kayo. Mayayari sila pag di sila umatin talaga. Kaya bantayan natin yan. September 1 daw. Ilang araw pa lang naman. Next, Monday yan kung di ako nagkakamali. Kasi may lakad kami yan eh. So Monday yan, malalaman natin kung itong mga kontratistang animal na to mag-aatinan talaga o magpapalusot na naman. O baka yung iba dyan nakaalis na ng bansa. Total, marami naman silang pera. Basic lang yun sa kanila. Anytime pwede silang umalis. At pwede silang, sige, muna kami, alis muna kami dito. Pahupain muna namin yung issue. Diba? Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Ingat po kayong lahat. Okay. Pero bago tayo magtapos, please subscribe to this channel at huwag kakalimutan mag-like at mag-share. Ganon din paki-follow na rin po ang aking Facebook page na Paring RJ. Tsaka yung aking TikTok account na Paring RJ Banateros. Okay po ba yon? Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo At sa ating mga supporters, maraming salamat sa pag-subscribe at pagsama sa akin araw-araw. Yes. Thank you. Hindi ko man kayo nare-recognize lahat. Nakikita ko naman yung mga comment yan. Siyempre, binabasa ko rin naman yan. At binabasa ko rin yung mga animal na nagko-comment dyan na walang silbi. Tinatawanan lang natin sila. Okay po ba yan? Anyway, maraming salamat ulit mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.